So what's up guys, this is me JJ and for today's vlog, sasamahan nyo lang naman ako maghugas ng pinggan. So tara na, G! So yun na guys, mag-i-start na ako maghugas dyan. May nakita akong bagong sponge kaya tinanggalan natin sa plastic niya. Tsaka papalitan na natin yung lumang sponge. Tatapon natin yung nakalagay na sabon doon. Hindi kasi ako nag-iiwan ng sabon kaya ayoko nang may sabon pang natitira doon sa may lagayan ng sabunan. Nililis ko lang yung mga kalat sa lababo para mas maging maayos yung paghuhugas ko. Tinapon ko na rin lahat ng mumo doon sa plato para mas maging maayos. So nilagyan ko lang ng sabon yung sponge sa may sabunan. Nilagyan ko lang ng tubig tapos piniga-piga ko yung sponge. Ayos ko lang lahat ng hugasan sa lababo. Kasi titignan ko kung may mga hugasan pa na iwan sa lamesa. 1 hour later. May nakita nga akong hugasan, 2 baso dun sa lamesa. Sasabunan ko na yung mga hugasan dyan guys. Story time lang guys, kasi dati hindi talaga ako naghuhugas ng plato. Ang madalas na naghuhugas sa amin is yung nanay ko at saka yung tatay ko. Bali grade 6 ako natutong maghugas ng pinggan. Yung unang hugas ko nga ng pinggan may mga masebo-sebo pa eh. Hindi talaga ako marunong maghugas ng pinggan nun dati. Tipong may mantika pa pala tapos medyo amoy sabon pa yung hinugasan ko ng pinggan. Kaya yun, tinuruan nila ako kung paano talaga yung tamang paghugas ng pinggan. Dapat talaga wala talaga matitirang sebo or kahit anong amoy dun pag naghugas tayo ng pinggan. Yung unang hugas nun guys, nakabasag pa ako ng baso sa plato no. Siyempre, nalagasan kami ng baso. Siyempre, ano pa kasunod yun? Siyempre, pinagalitan ako ng mga magulang ko guys. Siyempre, gamit yung nabasag, diba? Plato sa baso. So, kailangan natin yung pang araw-araw, diba? Minsan nga guys, pag tinatamad ako maghugas, sinasabihan ako ng nanay ko na pag di ka naghugas sa dahon ng saging kakakain. Siyempre ako dati, di ko talaga alam na pwede palang kumain sa dahon ng saging. Kaya dali-dali ako naghuhugas. Minsan nabibisit nga ako pag yung hugasan ko masebo-sebo kasi ang hirap talaga matanggal guys. Yung tipong kada sabon mo, kada kuskus mo, may mantika pa din. Nagtataka ba kayo bakit di ko binubuksan yung faucet namin? Kasi guys, lagi kami nawawalan ng tubig pag gabi. Kumukuha lang ako ng tubig sa mga stock namin para makapaghugas ako. 2 hours later. Di ko nga alam guys bakit ganun eh. Pag gabi na lang lagi nawawalan ng tubig sa amin. Siguro hindi lang sa amin kasi buong street namin wala talagang tubig pag gabi. Sabi ng tatay ko nagkakaroon doon ng tubig mga alas 12, alauna or alas 2. Tatay ko kasi nagpupuna ng tubig araw-araw. Laking puyat nga tatay ko, di ko alam kung bakit kasi ganun yung tubig. 3 hours later. Kaya yun, hindi ko binubuksan yung faucet, timpa-timba lang kami. Kung ano yung ipon ni Papa, yun lang yung ginagamit ko. Makabisit lang kasi hindi ko nagagamit yung faucet, eh meron naman kaming faucet tuwing gabi. Tapos mawawala pa yan kinabukas. Tapos magkakaroon ng hapon. Tapos mawawala ulit, tapos babalik na lang siya ng alas 12 or alauna. So kumuha nga pala ako ng dilaw na lalagyan na dyan kasi dyan ko ilalagay yung mga hinugasan kong pinggan. Siyempre sinabunan ko yun para mas maging malinis. Kapag gumagana yung faucet, mabilisan lang yung paghugas ko. Ngayon kasing takal-takal at saka pagkuha sa mga naigib ng tatay ko, inaabot ako ng siyam-siyam. 3 beses ko siyang binabanlawan para mas patanggal yung amoy ng sabon niya. So sa unang banlaw, yun yung may mga sabon-sabon pa. Sa pangalawang banlaw naman, yun na yung konti yung sabon. Tapos yung sa last, yun na yung walang sabon. Sa bahay kasi, may mga kanya-kanya kaming trabaho. Sa bunso kong kapatid, siya yung tagawalis at saka tagapagpakain ng mga hayop. Tapos ako naman, napunta sa paghuhugas. Pero minsan pag nasa bahay ako, syempre ako yung naglilinis. So fast forward ko na. Pagkatapos, ilalagay ko na sa pingganan. So ayan na yung pinggan na nahugasan ko. 2,000 years later. Ilalagay na natin siya sa may pingganan. Siyempre, di naman pwede iwanan sa lababo yan kasi baka ipisin. Siyempre, pag nadapuan na ipis yun, siyempre uulitin mo lahat yun. Hindi pwedeng ilagay mo na lang agad sa pingganan yun. Uulitin mo yun lahat kasi magdadamay-damay yun pag hindi mo nahugasan. So yun na guys, isa-lansa na natin. Doon na natapos yung vlog natin guys. Please like, share, subscribe, and click the notification bell para lagi ka updated sa aking mga video. Muli, ako si John Joshua Layos na nag-iiwan ng isang mensaheng laging isipin na kasama natin ng Diyos dahil nakikinig siya sa ating mga panalangin. Maghintay lamang at ito'y kanyang diringgin. Ingat, God bless, salamat sa panonood.